Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di nga man gabahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga abyan, welcome sa isa naman ka edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Agosto 17, tuig 2026. Ini na mga biyan ang ikatatlo sa limatanan ka Lunes, karon nga bulan sang Agosto tuig 2026. Kag sa kinaandan maging kupundinyo, tubtob alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyo alaga JP Harvas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga kultura naton gikan sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Sumungman sa Negros Occidental, mayadaya gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw man naton sing isa ka mayadayan nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Inyo mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo. Kag sumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, kamusta ang paniempo sa inyong lugar? Dari sa syudad sang Iloilo kag pila ka kabaruhanan sa probinsya. Medyo maulanon mga biyan ang aton sining nga paniempo sa mga adlaw sang Lunes. May mga makusog nga pagbubo sang ulan. Ang naeksperiensyahan sa pila ka lugar dari sa syudad sang Iloilo nga nagresulta naman sa pagtaas sang level sang tubig sa pila ka lugar. Kag subong man sa pagpugok sang mga salakyan. Ibalo naton mga biyan sa di lamang madugay ang latest update sa lakat sang panahon. I-check naton sa Pag-asa Iloilo magluwas mga pag-ulan subong adlaw. Talalo pang doon mga biyan ang tuman nga kapaang kahapon. May mga nagaralapta nga impormasyon nga tamaan kataas ang heat index kahapon. Pero hibaloon naton mga biyan sa Pag-asa Iloilo kung ano ka matuod nga nagdangat sa danger category ang heat index kahapon. Ito sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno ang aton sining nga Pag-asa mga biyan ang mas nakahibalo kung ano ang matutuod nga sa aton sining paniempo. Kaupo daton, sa piyak nga linya, we have Ma'am Leonor Silvestres, ang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning.
morning. Muna ang atong latest weather update para sa karon nga adlaw sang Lunes, August 17, 2026. As of 3 a.m. kaginang aga, ginamonitor natin yung low pressure area nga yara sa sulod sang ating Philippine Area of Responsibility. Ay gina-estimate natin base sa mga available data nga ang iya lokasyon ay yara sa may 1,040 km east of northern Luzon. Ang ini nga LPA ay may medium chance nga maga-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon ang padayon ning nag-aapekto sa may Luzon kag western section of Visayas. Bangon sa nga sistema diri sa western Visayas ay maga-eksperyensya sa magulugal umon tugtumagal umon kalangitan kung may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panago og dugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtumakusog naman ang hangin naton yung magahalin sa direksyon southwest nga magadalasang makasarangan tugtumabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagining alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:08 karon sa hapon. Kag muna ang atong latest weather update halin dis may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, well considering hindi naman gusto nga mangin isa ini kabagyo ginabantayan nga low pressure area, but as you mentioned ma'am, may medium chance ini nga mangin isa ka bagyo. The moment nga makasulod ini ma'am kag mag-develop bilang isa ka bagyo, ano ang mangin pangalan sang sining bagyo ma'am Leonor? Well, once magsulod or once mag-develop na siya into a bagyo, sir, ay paghatagan natin siya sa local name nga si Neneng. Kag for recall lang ma'am, no, ikapila na ining bagyo ma'am for this month of August. So, for this month of August, kung once magbagyo ini, ay mangin ikatatlo natin ng bagyo, sir. I see. And sandig ma'am sa inyo earlier forecast, mga pila gani ma'am kabagyo ang posible pa magsulod subong iyang bulan sang Agosto. For the month of August, sir, possible ang 2 to 4 nga tropical cyclone ang magsulod or maglabay sa ating nga par. I see. Ma'am Leonor, madamo man sa mga nagkatingala kahapon, do ka pa ang gid ma'am, mataas gid man ang heat index kahapon nga adlaw. Yes, sir, na kuha natin nga heat index kagapon diri sa station ay nasa 40 degrees Celsius, sir. Ayun, kag pananglit ma'am, no, nga wala naman sang bagyo, wala sang low pressure area. Ang ining mataas nga mataas nga heat index, so kung natamaan ka pa ang nga palibot ma'am, lauman bala naton sa gihapon subong nga bulan sang Agosto bisan tapos na kita kumbaga sa summer season. Yes, sir, expect man natin mga heat index, sir, possible mga around 37 to 41 degrees Celsius, sir, nga heat index, sir. Ayun, so sa aton sining mga kuturan sa mga nagapangamuyo sang ulan, no, may posibilidad siyang 2 to 4 ka bagyo, pero kung wala naman sang bagyo o kung wala sang low pressure area, lauma naman ng posible mataas nga heat index o kung kapaang sa aton sining palibot. Ma'am Leonor, ang imo na lang ma'am nga mensahe parugyan sa tanan nga mga tagpalamati sang Radyo Pilipinas subuyang nga aga. Ang mag-continue lang kita mag-monitor sa atong weather update, hindi lang kita pwede magkalipat, magdala sa ating payong or kalo, protection natin sa init kag sa ulan, then maghalong lang kita mag-aligma. Madamo gyud salamat Ma'am Leonor Silvestre sa imong oras kag impormasyon. Welcome, sir, kag maayong agaman sa inyo. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Alas 9:15 na sa aga, sa gihapon nagapamati kamo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Mayara kita sa low pressure area mga biyan nga ginabantayan within Philippine Area of Responsibility kag ini ang may medium chance nga mangin isa ka bagyo. Kag the moment nga mangin isa ka bagyo pagatawgon ini sa local name nga Neneng. This would be the third nga bagyo pananglit mga biyan nga mangin isa ini ka bagyo. Ini ang ikatatlo nga bagyo sa mga bulan siyang Agosto. Pero again, we would like to clarify as of now, isa lang ini ka low pressure area. Wala ini sa direkta nga epekto sa aton nga rehiyon, pero ginapawas kog sini mga biyahang southwest monsoon. Kamo naman ang nagadala sa pag-ulan sa pila ka lugar sang Kabisayaan.
O dito sa Metro Manila mga biyan, pinaman ka mga pag-ulan ang na-eksperyensahan bangod sa epekto sa siling low pressure area. To the point nga yara sa pito ka international flight ang gin-divert subong iya nga aga bangod sa madamol nga mga pag-ulan dala sang habagat. Samtang speaking of kapaang sa mga kultura naton nga masami nagareklamo sa patay sindi naman bangod sa kakulang sang supply gikan sa aton nga grid. Nagpagwa sa update ang NGCP o na National Grid Corporation of the Philippines. Red alert ang Visayas Grid mga biyan alas 5 sa hapon, tubtob alas 8 sa gabi. Yellow alert halin alas 4 sa hapon, tubtob alas 5 sa hapon. Kag alas 8 sa gabi, tubtob alas 9 sa gabi. As we speak mga biyan, may available capacity nga 2,334 megawatts ang Visayas Grid. Samtang ang peak demand naman yara sa 2,413 megawatts. Suro sa NGCP, anong kaplanta ang yara karon sa force outage ang sa bunga bulan sang Agosto 2026. Isa ka planta ang yara sa force outage o balimpa sang Hulyo 3 samtang tatlo pa lang kung tatlo ka planta mga biyan ang humalin sa nagligad iyang Hunyo. May 7 ka planta nga force outage humalin sang Mayo, 1 ka planta halin sang Marso, 3 ka planta humalin sang 2025, 2 ka planta halin sang 2024, 2 ka planta humalin sang 2023, kag 1 ka planta humalin sang 2021, samtang anabiling nga 14 ka planta are running on the rated capacities for a total of 810.3 megawatts ang unavailable karon sa aton nga grid. Kamusta ang pagpatuman sa mga manual load dropping sa inyo sa mga lugar? Well, naintindihan taman ang ining nga sitwasyon. Pero nagapanugyan man kita sa mga electric cooperatives sa aton sining mga power distributor. Pero kung mahimo, kung maghatagid man kamo sang update, inang makapangaman man bala ang mga pumuluyo nga sa amo sining nga oras may lauman nga power interruption. Hindi nga ma-power interruption subong. Natural sa mga konsumidor mag-check sa inyo sining nga Facebook pages only to find out kay inyo sining nga mga advisory, ang inyo sining nga mga updates posted 1 minute ago. Lala pagid kung isa na ka oras ang brownout, bag-o pa lang iya nag-update ang electric cooperative o kung ang power distributor nga mag manual load dropping sa amo sining nga oras. Mayo lang kung ang inyong pagpatuman sa manual load dropping so hindi man bala alang-alang sa mga buluhaton nga ginalauman na sa mga konsumidor. Inang gulpi lang ma-brown out pero tunga-tunga na sa imong nga tinigangon matapos ang 1 ka oras lagdos ang imong nga tinigang. O kung hindi gani charge ka bala sa imo nga cellphone without knowing ma-brown out, pagsaksak mo pa lang iya sa salaksakan didto pa nag-brown out. Again sa aton sining nga mga konsumidor akon sa mga power distributor, for sure you are monitoring the situation sa aton sining nga grid. Hindi man na siguro mabudlay kung hatagan yung man bisan 30 minutos o kung 1 ka oras ang inyo sining nga mga konsumidor nga ipahibalo ay sa amo sining nga oras maga-brown out kita anay. Sa amo sining nga oras ipatuman namon ang manual load dropping. Tig-ang kamo anay husto lang ina pagpatuman namon sang MLD o kung sang manual load dropping luto ng inyong nga tinigang. I'm speaking this mga ben, hindi bangon na lagdo sa among tinigang sa nagligad nga Sabado. Pero kadamo sang mga nagakulumento. O pag-check ko sang electric provider nga Facebook page, adamo nagareklamo.
Aba pilahon gin maghatag sang update. Ato makapanginlaman kaga makapreparar man bala. Hindi nga mahatag ka update pagka isa lang ka minuto. Run out dayon. Mayo kung may tinigang kita nga sa isa lang ka minuto, luto na dayon. Kung hindi gani, mga rulutoon nyo bala? O nga hindi na kinahanglan pa sa malawig nga oras, okay na dayon. Mayo lang na sa mga kultura naton nga ga-multiple nga mga resources. Inang may kalan, may gas stove, o kung imo ginasaligan kuryente, gid lang. Ido ka alang-alang, gid. Pero mayo lang kay tag-isa lang ka oras sa ibang nga lugar. Dangat 3, dangat 5. Ang ibang gani, waig gid ya maginhatag a specific time for power restoration eh. Undetermined ang ila sini nga ginabutang. Rason kung ikaw ang nagahulat kung saan o pa magasiga, luga kadulaan ka na paglaom gisa tulugan ka lang sa kaginot ka para mahulay ka balhas, waay sa gihapon nagsiga. Anyway, mga biyan sa aton sining nga pagpangalagad sumungad adlaw sang Lunes, lakip sa aton sining nga pag-aistoryahan. As mentioned last week mga biyan, igapabati naton sa inyo nga sa aton sining nga pagpangalagad. Ang update coming from the Philippine Statistics Authority may kang tanan sang inflation rate sang nagligad iyang bulan sang Hulyo. Ila bala ang inflation sang Western Visayas sang July 2026? Kag ano ang mga factors nga nag-contribute sa aton nga inflation? Ina ang aton nga pag-aistoryahan pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na!
Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 na sa aga sa gihapon, nagapamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, as mentioned earlier, pag-istorya natin sa atong pagpakalagad subong iyang aga, ang inflation rate sang Western Visayas subong iyang kung sa nagligad nga bulan sang Hulyo. Siring karon lang ang Philippine Statistics Authority kon PSA Western Visayas nagpatawag sa isa ka press conference mga biyanda. Agod nga ipalinton sa publiko ang headline inflation rate sang Western Visayas nga nagdangat sa 7.8%. Kinpatpat man sang pamunuan sang PSA Region 6 in the person of Director ni Lida Amular ang mga kabangdanan o kung mga factors mga biyanda nga nag-contribute sa mas mataas nga inflation sa nagligad iya nga bulan sang Hulyo. Kung maduduman mga biyan, yara sa 6.8% ang inflation rate nga na-record sang Philippine Statistics Authority sang Hunyo 2026. The same inflation rate sa nga nagligad nga Mayo at 6.8%. Kaga tamaan man ini ka taas kung iga kumpara mga biyan sa 0.6% nga na-record nga headline inflation sang Hulyo 2025. Yari bala mga biyan pamatian naton si Director ni Lida Amular, ang Regional Director sang PSA Western Visayas angot sa headline inflation sang nagligad nga Hulyo. Ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 6 liwat magapresentar sang inflation rate sang Western Visayas para sa bulan sang Hulyo 2026. Ang headline inflation rate ukon ang pagsaka sang presyo sa mga produkto kag serbisyo sa Western Visayas ang nagdasig sa antas nga 7.8% sang Hulyo 2026. Sang Hunyo 2026, ang inflation rate na record sa level nga 6.8% kag 0.6% naman sang Hulyo 2025. Ang average inflation rate sa Western Visayas humalin sang Enero hasta Hulyo 2026 ang nag-record sang 5.2%. Ang nagapanguna na rason sa pagtaas ng inflation rate sa Hulyo 2026 kumpara sa Hunyo 2026 amo ang madasig kapag saka sang presyo sang housing, water, electricity, gas, and other fuel nga may 7.3% inflation rate kag may 53.4% ka share sa pagtaas sang pangkabilugan nga inflation rate sa rehiyon. Ang nag-contribute sa madasig nga inflation sa housing, water, electricity, gas, and other fuels amo ang electricity na may 22.8% inflation rate sa bulan sang Hulyo 2026. Nag-contribute man sa madasig nga pagsaka sang inflation rate sang Hulyo 2026 ang pagtaas ng presyo sang food and non-alcoholic beverages, commodity group kung nag-record sang 6.8% inflation rate kag may 42.0% share
sa pagtaas ng overall inflation rate sa rehiyon. Ang mga food subgroups nga may na nag-contribute sa mas madasig nga pagsaka sa presyo ng food and non-alcoholic beverages among mga masunod. Cereals and cereal products nga may 16.2% inflation rate, halin sa 14.5%, particular na diri ang bugas. Fish and other seafoods na may 5.8% inflation rate, halin sa 4.4% kasubong sang other pelagic fish, galunggong, bisugo, bangus, kag iban pa, kag ang vegetable tubers and others nga may 10.7% inflation rate, halin sa 8.1% kasubong sang cabbage. Ang nagapanguna nga nag-contribute sa pangkabilugan nga inflation rate sa riyon sang Hulyo 2026, amo ang food and non-alcoholic beverages, ini nga commodity group ang nag-record sang 6.8% inflation rate, kag may 37.9% share sa kabilugan ng inflation sang rehiyon. Ang major na nag-contribute sa inflation sang food and non-alcoholic beverages among masunod. Cereals and cereal products nga may 16.2% inflation rate, particular na diri ang bugas. Fish and other seafood nga may 5.8% inflation rate, kasubong sang other pelagic fish, live, fresh, chilled, and frozen. Kag ang vegetable tubers, kag iba pa nga may 10.7% inflation rate, kasubong sang kamatis, kag okra. Ang ikaduwa nga commodity group nga may madako nga kontribusyon amo ang transport, nga may 15.1% inflation rate, kag may 17.7% share sa kabilugan ng inflation sa rehiyon. Ang mga mayor nga nag-contribute sa inflation sang transport amo ang gasoline nga may 33.8% inflation rate, kag other passenger transport by road nga may 6.4% inflation rate. Katatlo nga may madako nga contribution amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 7.3% inflation rate, kag may 16.5% share sa overall inflation sang rehiyon. Ang nagapanguna contributor sa inflation sang housing, water, electricity, gas, and other fuels amo ang electricity nga may 22.8% inflation rate. Ang liba ka mayor nga commodities nga nag-contribute sang headline inflation sa rehiyon sang Hulyo 2026 amo ang mga masunod. Rice nga may 19.5% inflation rate, kag 1.8 percentage point share. Electricity nga may 22.8% inflation rate, kag 0.9 percentage point share. Restaurants, coffee, and the like nga may 15.7% inflation rate, kag may 0.8 percentage point share. Gasoline nga may 33.8% inflation rate, kag 0.5 percentage point share, kag ang other passenger transport by road nga may 6.4% inflation rate, kag 0.3 percentage point share. Sa 13 ka mga major commodity groups, 5 sini ang nag-record sang mas madasig nga inflation rate sang Hulyo 2026. Amo ini ang mga masunod. Food and non-alcoholic beverages nga may 6.8% inflation rate, housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 7.3% inflation rate, furnishing, household equipment, and other routine household maintenance nga may 6.4% inflation rate. Health nga may 5.1% inflation rate, kag ang education services nga may 10.9% inflation rate. Anom naman ka mga major commodity groups ang nag-record sang mas mahinay na inflation rate sa Hulyo 2026 kumpara sa Hunyo 2026.
Amo ini ang mga masunod. Alcoholic beverages and tobacco nga may 8.7% inflation rate. Clothing and footwear nga may 3.4% inflation rate. Kag transport nga may 15.1% inflation rate. Recreation, sports, and culture nga may 7.4% inflation rate. Restaurants and accommodation service. Dali abet mabiyan, nabatyan ang kabahin sa rin pahayag ni Director ni Lida Amular sa PSA Western Visayas. So may pagtaas mga biyan ha, 7.8% halin sa 6.8% inflation sa nagdigid nga Hunyo ang nag-record mga biyan sa bulan sang Hulyo. Tuman ini kataas kung ikumpara sa 0.6% nga headline inflation nga na-record sang Hulyo 2025. Imagine 7.2% mga biyan ang naging diferensya sa pagsaka sa headline inflation sa July 2026 versus July 2025. According sa PSA, ang may pinakamataas nga contribution sa tanan nga commodity group amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 37.3%. Kag-under sa sining nga grupo ang may pinakamataas nga contribution amo ang bugas o kun rice. Samtang ginsunda naman sang transport nga may 17.7% share, kag housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 16.5%. Kag according sa ina sa report ni Director Amular, lakip mga biyan sa main contributor under the housing, water, electricity, gas and other fuels nga grupo amo ang pagtimbuok sa presyo sang kuryente kag subuman sa presyo sang gasolina. Subong nagataas mga biyan ang presyo sa mga produktong petrolyo. Was ginalauman nga may pagsaka na naman. Nagaparugyan ang aton sining mga ahensya sa gobyerno nga padayon kita nga magkinot. Kag ipasulabi anay ang mga importante nga mga kinahanglanon labaw sa aton sining nga mga wants o kun mga luyag nga maangkon. Before mag-check out, before mag-add to cart, ay panumdumon gid, is this really necessary? Or gusto to lang ini for a moment of time? Ginaparugyan man sa aton sining PSA no nga mangin wais kita sa pagbakal. Kung may mga bundles kita nga makita nga bulo barato kaysa sa tingi-tingi nga pagbakal, no better nga magbakal kita in bundles or in promo packs. Kag subong man no ang pagbakal mga biyan sang mga produkto lokal. And speaking mga biyan padayon ng pagpabaskog sa aton sining Department of Trade and Industry sa mga lokal nga mga negosyo sang nagligad nga semana, duha ka one town, one product o kun auto hub ang ginbuksan mga biyan sa probinsya sang Iloilo. Una nga ginbuksan mga biyan sang nagligad nga adlaw sang Miyerkules ang auto hub sa Banwaya sang Barota Viejo, kag sang nagdigad nga Biyernes mga abyan ginbuksan man ang auto hub sa Banwa sang Leon. Ang auto hub sa Banwa sang Barotac Viejo sa mentioned last time mga biyan ang nahamtang sa ila sining Tourism Information and Pasalubong Center. Lakip sa mahimo mabakal sa ila sining auto hub ang mga manamit nga pagkaon, kape, sinama kag pang mga hand-woven products o kung mga gawang kamay sa mga barutaknon. Samtang sa bahin naman sang Leon, lakip naman sa mga mabakal, siyempre ang ginapabugal nga mga bags, ang manamit nga kape, kagiban pa nga mga produkto nga bugana sa Leon.
Hindi ginalauman mga biyan nga magdala sa mas mataas nga kita sa mga lokal nga negosyante samtang ginapabugal ang pinasahi nga produkto, abilidad kag kultura sang mga pumuluyo sang Leon. Ang pagbukas ang hub sa Banwa sang Leon mga biyan nga nahamtang naman sa ila sining Pasalubong Center sa Barangay Poblasyon. Ginpangunahan ni DTI Iloilo OIC Provincial Director Maria Durata Chavez. Kaupod si Leon Mayor Maria Lina Hulipas ag Sandaya 2nd District Representative Catherine Joyce Goreseta ag Anay Representative Mike Goreseta. Ang proyekto mga biyan nagapakita sang padayon nga pagbinuligay sang DTI Iloilo kag sang Banwa sang Leon agod nga mapasangkad ang mga oportunidad sang lokal nga mga negosyo. Happy listening kay Mama Regina Gumakel nga nagapamatigid sa aton sining nga pagpangalagad subong iya nga aga. Sa iban pa naton nga balita mga biyan, ginpangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kaupod sa Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag Representative Albi Benitez ang pagparagtag sa nga libre nga bugas sa 2,000 ka senior citizens sang syudad sang Bacolod. Ang pagparagtag sang libre nga bugas ang kabahin sang programa nga mula sa puso para sa pamilya. Natuyuan sa sining nga programa nga makabulig sa mga kubos nga mga Pilipino, ilabi na ang mga ginakabig kabahin sa mga mahuyang nga sektor. Sunog kay Mayor Gasataya, target sang lokal nga panguluhan nga mahatagan sang libre nga bugas. Ang 35,000 ka mga senior citizen nagaedad sa 65 anyos pataas nga tubtub karon wala nagabaton mga abyan sa nga ayuda o kung anuman nga pensyon, may it be from private or from our government. Manunuman nga sang Hulyo nagapanagtagman ang lokal nga panguluhan sang tigpulo kag kilo nga bugas sa mga benepisyaryo sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Samtang sa San Carlos City sa Negros Occidental, nakabaton sa kapin 1.8 milyon ka pesos nga makinarya. Kagamitan kag farm inputs ang gasang-gasang Pinamantawan Farmers Association Incorporated sa siyudad sang San Carlos. Ang suportang turnover sa Department of Agrarian Reform Gondar Negros Occidental 1 North sa nasambit nga asosasyon nga may yara sang 70 ka mangunguma nga membro. Nakip sa mga ginpanagtag ang floating tiller, mechanical rice thresher, single pass impeller huller rice mill construction materials, knapsack sprayer, spades, weighing scales kag 300 ka sako sang organic fertilizer. Naghiwat man ang DAR sa mga paghanas tuhoy sa climate smart rice production, integrated pest kag water management, rice trading, business planning, climate change kag food security. Pinagi sa sining nga programa, kinalauman nga mag-uswag pa ang produksyon sang humay, mabuhinan ang manual labor kag mapabaskog pa ang kapasidad sa mga manguma sa pagatubang sa mga panghangkat nga dala sang bagyo kag El Nino. Samtang sa ato naman nga balita nasyonal. Ginmando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpabaskog sang seguridad kag ang paghiwat sang madalom nga investigasyon may kang tanan sa pag-atake sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARMM. Interim Chief Minister Abdural Macacao. Samtang ginahatagan na punto nga hindi wala mga biyang hadlangan o kung balabagan ang sangkarasan ang pagsaylo sang rehiyon sa demokratikong panggobyerno.
Giinkondena sa presidente ang insidente kaya nagpanawagan sa tanan nga bahin nga magpabilin nga kalmado kag respetohon ang kinamatarong kag kabuhi sang kada Pilipino. Kinmandoon man sang presidente ang mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno nga masugton pa ang seguridad sa mga komunidad sa Bangsamoro kag siguraduhon nga mapanabat mga biyan sa layi ang mga yara sa likod sang pagpang-atake. Manunuman nga tigayon nga mangin safe kag wala sa kanuman nga pilas si Makakaw sa piyak nga ginpaudanan sang bala sa mga armado nga mga tawo ang iya sini nga convoy sadtong Sabado alas 4:45 sang hapon. Ang insidente mo biyan nagluntad sa National Highway sa Barangay Bito, Dato, Odin, Sensuat, Maguindanao del Norte. Naigo naman sa pila kabala ang iya sining armored vehicle, lakip na ang bahin sang driver side, pati na ang duha pa ka sakay sang armored vehicle. Kinataga naman punto ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi mangin upang ang pagpanglutang para matumod ang o kung madayon mga biyan ang mga pagdiwas ang administrasyon para sa BARM. Nagluntad ang pagpang-atake samtang nagilapit na ang paghahiwaton ng labing unang eleksyon para sa Bangsamoro Parliament sa Setyembre 14. Nagpasalig naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP, kaupo ng Philippine National Police kag Commission on Elections, nga pangitaon ang mga tawo sa likod sang pagpanglutang kag mas pabaskugon pa ang mga operasyon para sa kalinungan sa mga kritikal nga lugar kag mga national highway sa rehiyon. Diwat naman ginhatagan puntos ang presidente nga tuman ka importante ang matinlo, matawhay, kag may kredibilidad ng eleksyon para mapabilin ang proseso pangkalinungan kag mahatagan sang husto nga tingog ang mga pumuluyo sang Bangsamoro sa ila sining political future. Kag sa aton nga katapusan nga balita nasyonal, yara sa 15.53 billion pesos ang ginpain nga pondo sang gobyerno para sa Local Government Support Fund kun LGSF. Ang LGSF mga biyan amo ang budget nga direkta nga ginapapanawag sa national government sa mga lokal nga panguluhan, partikular na sa mga barangay, para nga ipanagtag ang 200,000 pesos nga gamito naman sa paghatag sa scholarship kag sa mga ipatungan nga proyekto para sa tag sa kalugar. Sunod kay Executive Secretary Ralph Frecto, ang 58.53 billion pesos nga LGSF allotment sa 2027 amo ang pinakamataas nga budget sa kasaysayan kung pag-istoryahan ang paghatag pondo para sa mga LGU. Halos 30% sunod kay rekto sa tax collection sa gobyerno ang otomatiko nga ginapapanaog sa mga lokal nga panguluhan. Dugang panirekto, matag ang nanginmando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga padakuon, dugangan kag pasangkaron sa gobyerno ang suporta sa mga lokal nga panguluhan kung makabulig naman ini sa mga tawo ang tagsa ka programa sang LGU. So good news mga biyan sa mga local government units sa mga barangay kag sa kabanawhanan nga makabaton sini nga may ara sa nga pagsaka sa pondo 58.53 billion pesos. Nga local government support fund ang gina-proponer mga biyan sa aton sining budget department, and hopefully will be approved sa aton sining kamara.
alas 9:51 sa aga. Huwag na kita sa oras nga nabilin sa aton sining pagpakalagad. Dali lagi lamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sa Lunes, Agosto 17, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang technical, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kay Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hermas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad